Na nabasa ko sa Bible, sa dictionary, yung kapayapaan daw, yung peace, it is the absence of it is the absence of violence. Yun ang tinatawag na peace. Pero kuminsan kahit na wala namang gulo, kuminsan naliligalig pa rin tayo, di ba? Naliligalig pa rin tayo yung ating pag-iisip, naliligalig pa rin tayo. Kaya, ano ba talaga yung peace? Nakalagay sa Isaiah chapter 26 verse 4. Verse 4 pa? Verse 3. Verse 3. Verse 3. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan. At basahin nga rin, magmula verse 1. Sa araw na iyon, ganito ang awitin ng Juda. Sa Juda, matatag na ang ating lungsod. Si Yahweh ang magtatanggol sa atin at magbibigay ng tagumpay. Buksan ang pintuan at hayaang pumasok ang matuwid na bansa na laging tapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Magtiwala kayo kay Yahweh magpakailanman sapagkat ang Diyos na si Yahweh ang walang hanggang ublihan. May English version po tayo. Mga NIV version. Makikita natin dito, no, yung in that day, sa araw na yun, nabasa natin yun, sa araw na yun, this song will be sung in the land of Judah. Ito po yung yung awit na ito ay aawitin daw sa lupain na yun. Yung binabanggit natin, yung Judah, yung Jerusalem, yung awit ng kapayapaan. Ito yung magkakaroon sila ng strong city. God makes salvation its walls and its walls and rampant. Verse 2. Open the gates that the righteous nation may enter. That the nation that keeps faith. Ayan, verse 3. Ito yung key verse natin, verse 3. You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Ang sinasabi dito ng kapayapaan, bibigyan tayo ng kapayapaan ng Diyos ng hindi yung absence of violence, hindi yun yung kapayapaan na sinasabi na in the absence of violence, there is peace. Di po, ito yung tinatawag na peace na nanggagaling sa ating Panginoon. Ito yung tinatawag na perfect peace o yung personal peace. Na makikita lang po natin yan sa ating Panginoon. Yung perfect peace na yon. Kailan nagkaroon ng tunay na kapayapaan ng mundo? Wala pa. Hanggang ngayon, wala pa. Anak pa. Simula nung tinukso ng si Adan at si Eva, hanggang ngayon, wala pa rin talagang perfect peace. Kung makikita ninyo, no, maaring yung mundo pinag-usapan dito. Maaaring dito, dito sa parte na to, mayroong peace. Pero sa parte na yun, mayroong kaguluhan. Kaya, hanggang ngayon, wala pa rin perfect peace na sinasabi doon. Ang sinasabi sa Bible, pag dumating dito si Jesus Christ, magkakaroon ng 1,000 years of peace. 1,000 years ba nilagay? Yes, 1,000 years. Magkakaroon ng, yun ang napaganda, yun yung po inaabangan natin, yung magkakaroon ng peace pagdating ni Jesus Christ dito. Kaya lang, hindi siya pupunta rito pag hindi pa nakabalik yung mga nakakalat na Jewish sa ibang bansa. Marami pa po sila nakakalat, marami pa sa Africa, marami pa kung titignan natin. Mas marami sa pating Africa. Sabi doon sa Isaiah chapter 26 verse 4. Isaiah chapter 26 verse 4. Trust in the Lord. Trust in the Lord forever. For the Lord Himself is the rock eternal. Ito po, dapat nagtitiwala tayo sa ating Panginoon dahil siya lamang po ang nakakapagbigay ng perfect na peace sa atin. Ito yung personal peace na tinatawag. Tignan natin sa Isaiah verse 2. Brad. Yan. Isaiah 26 verse 2.
Verse. Open the gates that the righteous nation may enter. Ito po yung sinasabi pa rin na yung papasok na yung mga Israelita sa gate na yon para magpag. Na pala natin yan. Confess to God our sins so that we can have peace. Ito po yung isa sa mga paraan para magkaroon tayo ng peace sa ating, ang hinahanap po natin dito kasi sa atin, yung ating personal peace o peace with God. Ang unang pan dito, yung dapat i-confess natin yung ating kasalanan sa Panginoon. Kasi hindi po tayo magkakaroon ng peace, hindi po tayo magkakaroon ng kapayapaan kung mayroon tayong kinikitim sa ating puso. O po natin tatakbuhan yung ating kasalanan, kundi i-confess po natin. May trending ngayon yung tinatakbuhan niya yung kasalanan niya, kilala niyo ba? Trending ngayon, yung tinakbuhan niya yung kasalanan niya. Trending. Kaya wag po natin tatakbuhan yung ating kasalanan. Kasi, hindi po tayo magkakaroon ng peace. Pag tinakbuhan po natin yung ating kasalanan, o hindi tayo nag-confess sa ating Panginoon, parang, pag tinakbuhan mo kasi yung kasalanan mo, parang pinapalit mo lang yung mundo mo eh. Parang pag may nagawa kang kasalanan at tinakbuhan mo, parang naiisip mo, wala ka nang ibang pupuntahan, parang pinapalit mo lang yung mundo mo. Pero pag ikinonfess mo yung iyong kasalanan, pag ikinonfess mo yung iyong yung mga nagawang kamalian sa Panginoon at sa taong pinagawan mo noon, magkakaroon ka ng peace of mind eh. Kahit na ewan ko, siguro, maaaring nasubukan na rin ninyo ito. Pag may nagawa kayong kasalanan, at habang hindi ninyo na i-confess yung kasalanan na yon, parang lagi kayong nababagapag, di ba? Ganun po yun. Hindi tayo nagkakaroon ng peace kung hindi natin kino-confess yung ating kasalanan. Una-una, dapat i-confess natin sa Panginoon yan. Sabi nga dun sa Galatians, sa Galatians chapter 5, verse 22, verse 22 to 23, ano yun? Yung the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace. Ano po yun? Kaya, isa po yun sa mga Galatians chapter 5, 22 to 23. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, humility, self-control, gentleness. Inahanap ko yung long suffering eh. So may long suffering. May long suffering. May version niya na may long suffering. Sa King James ba? Tingnan natin sa King James. Weakness, long suffering. Sabi ko pag nababasa ko kasi ng fruit of the Holy Spirit, yung maghihirap pala natin, parang fruit of the Holy Spirit yun, pag naghihirap tayo, ibig sabihin pag nag-grievance pa tayo, fruit of the Holy Spirit yun. Long suffering yan nakalagay eh. Pero nakalagay sa Bible kasi. Ibig sabihin yan, siguro parang pinapatatag tayo, di ba? Nakalagay sa Bible eh. Ibig sabihin, fruit of the Holy Spirit yan. Yung yung naghihirap tayo. Siguro, sabi nga sa Bible, dapat pag naghihirap tayo, para tayong yung gold na dinadaan sa apoy para matanggal yung mga impurities. Ganun siguro yun. Kaya kung tumadanas po tayo ng suffering, paghihirap, isipin natin na yun ay bunga ng Holy Spirit. Fruit of the Holy Spirit. Kasi baka kung minsan iniisip natin na kung tayo ay nagkaroon ng suffering, kung tayo naghihirap, inisip natin na yun ay kagagawa ng kalaban ng Diyos, ng demonyo. Pero hindi pala. Yung pala ay bunga ng fruit of the Holy Spirit. Bunga ng Holy Spirit yun. Kaya sabi doon, magalak kayo, sabi niya, di ba? Kung kayo ay magalak tayo.
Sabi dun sa Bible, kung tayo ay dumaranas ng pagsubok. Yan. Magalit tayo kung tayo ay nagkakaroon ng suffering. Parang mahirap. Pero yun ang sabi sa Bible eh. Magalit tayo. Pero yun nga, tulad na sinabi ko kanina, na ginastify din ng kanya, ng Bible na tulad nga ng ginto, para matanggal yung mga impurities, dinadaan sa apoy. Kaya may justification naman yun. Pero minsan kasi, pag tumala na sila ng long suffering, ano yan? Be glad if you are? Ang ginisisi nila, ang kalaban ng Diyos eh. Pero hindi. Bunga pala yun ng Holy Spirit. Alam niyo po si David, ano? Isulat ko yun. Nagmamadali kasi ako. Kahit kanina umaga ko lang ginawa ito. Basahin mo na rin sa Galatians chapter 5 verse, yun pa. There is no peace for the wicked, sabi nun. Sa Isaiah chapter 48 verse 22. Yun pong mga masasama, wala pong kapayapaan sa kanila. Bakit? Tulad na yung naikwento ko, no? Na pag tinapon mo yung kasalanan, hindi ka nagkakaroon ng kapayapaan eh. Kundi, parang pinapalit mo lang yung mundo mo. Ito ba nakalagay sa Bible po yan? There is no peace, says the Lord, unto the wicked. Hindi lang po sa isang verse po yan. Nakalagay din po yan sa Isaiah chapter 57 verse 21, ano? Isaiah 57 verse 21. Parehas yan. Yeah, there is no peace, says the Lord, for the wicked. Alam niyo po, ito po yung lagi nilang sinasabi ng mga scholar, ano? Ba't pag may nakikita ko sa Bible na nauulit-ulit, pag binanggit po sa Bible na paulit-ulit, yun po ay may significance yun o may importante sasabihin sa atin pag sinabi sa Bible na paulit-ulit. Yun ay, ang ibig sabihin nun ay magkaroon tayo ng pay attention sa word na yun. Magkaroon tayo ng pay attention sa sentence na yun. Magkaroon tayo ng pay attention sa message na yun. Pag inulit-ulit. Kaya kung minsan pag may nakikita, siguro napapansin nyo pag may nakita mong kung minsan sinasabi ko, yan, sinabi rin sa kayo itong verse yan. Yun po ang sinasabi ng mga scholar, may significance po yung kailangan pag-aralan po natin. May pinapahiwatig po ang Panginoon doon. Sin is the, sabi doon, sin, yan. There is no peace for the wicked. Kaya yun pong kasalanan, naggagawa pa rin, hindi tayo nagkaroon ng peace. Kailangan doon sa pag-aralan natin, kailangan i-confess natin. It is important to confess our sin. We deal with our guilt, sabi doon. Basahin natin sa Psalm chapter 32, no? Sa Psalm chapter 32. Si David po, ito po yung kwento ni David nung nagkasala siya sa ating Panginoon. Nagkasala siya sabi nga doon sabi ni Propeta Nathan kay David, yun nga, nung nagkasala siya, hindi lang sa Panginoon, kundi sa tao. Sabi doon. Ano yung kasalanan niya? Si David, ang kasalanan po niya ay yung inari niya yung hindi sa kanya, yung kinyan na si Bathsheba. Pero anong ginawa ni David nung sinabihan siya ng kwan? Kasi si David, gusto niyang isikreto ito eh. Itong kwan na to, yung kasalanan niya, gusto niyang isikreto. Di ba hindi, kaya nabulgar lang yun. Noon pinuntahan siya ni Propeta Nathan at sinabi yung kasalanan niya. Basahin nga natin. Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Verse 2, hanggang verse 4 pa. For day and night your hand was heavy on me. My strength was sapped as in the heat of summer. Then I acknowledged my sin to you, and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Magpasa kayo. Therefore, sa Tagalog, Brad, may gusto na ako ipakan yan.
Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin. Umpisa natin sa verse 1. Mapalad ang taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad din ang kanya mga pagsalangsang. Mapalad ang taong hindi pinaparatangan sa harap ni Yahweh. Sa harap ni Yahweh, hindi siya nandidla. Nang hindi ko pa naihahayag ang aking mga sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Ito pa yung sinasabi ko, no? Pag kinikimkim po natin, pag hindi natin ikino-confess yung ating kasalanan, si David mismo ang nagsabi doon, sabi niya, ako'y nanghihina. Siyempre, iniisip niya yung nagawa niya eh. Gusto niyang isikreto yung nagawa niyang kasalanan, yung pag he coveted yung wife ng kanyang kawal, gusto niyang isikreto, pero sa ating Panginoon naman, wala na sisikreto. Kaya sabi niya, nung hindi ko pa naihahayag ang aking mga sala, ako'y nanghihina. Nakakapanghina po yun pag yung ating mga kasalanan ay hindi natin na i-confess sa kung kanino tayo nagkasala at sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po i-confess natin yung ating mga kasalanan dahil hindi tayo magkakaroon ng peace. Ang pinag-usapan po natin dito yung magkaroon ng peace. Sa araw at gabi, ako'y iyong pinaparusahan. Wala nang natirang lakas sa katawan. Parang hamog na natuyo sa init ng tag-araw. Parang ngayon, ang init, ano? Pero mo yung, hindi pa siya pinaparusahan yan eh, yung konsensya niya sa verse 3. Sa konsensya pa lang niya yun. Ayan ba yun? Yung pinasa ko kanina. Verse 4. Yan. Yung konsensya niya, ito, kung yung konsensya pa lang niya ang nagpaparusa sa kanya. Hindi yan yung parusa sa kanya ng Diyos eh. Kasi makikita natin yung parusa ng Diyos sa kanya mamaya sa book yung 1. Bigito natin. Sa araw at gabi ako iyong pinarusahan. Wala nang natirang lakas sa katawan, parang hamog na natuyo. Ito po yung, pag may kasalanan kasi tayo, yung naiisip natin, nakokonsensya tayo, yun po yun. Hindi tayo nagkakaroon ng peace. Kaya, alam niyo po ang kwento dito, di ba? Ang kwento ni Haring David at saka ni Bathsheba, sinabihan siya ni Nathan ni Propeta Nathan na magkakaroon ng kaguluhan sa iyong pamilya. Sabi ni Propeta Nathan. Ayun. Kaya yung consequences, ito po yung lagi ko rin sinasabi. Pag may nagawa tayong kasalanan, i-confess po natin. Pero yung consequences po, talagang mayroong consequences ang mga nagawa nating kasalanan. Kahit kasama yun. Kailangan natin kailangan tayo humingi ng forgiveness, pero yung consequences, kailangan din natin harapin. Alam niyo po yung consequences dito, ng nangyari kay David. Naging kalaban niya yung kanyang mga anak. Lumaban sa kanya yung kanyang mga anak. Nakalagay nga sa Psalm chapter 4. Mamaya na yan, Brad. Tingnan mo natin dito. So verse 5, yung pinaka last verse na. Kaya ang kasalanan ko'y aking inamin. Ito po, inamin niya yung kanyang kasalanan. Ibig sabihin, nag-confess siya sa Panginoon. Mga pagkakamali ko hindi na inilihim. Siyempre, nahayag na sa buong kaharian nung nag-confess siya. Ako'y nagpasyang sa iyo ipagtapat. Yan. Ang mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Yun. Pag humihingi po tayo ng kasalanan, pag humihingi po tayo ng tawad sa Diyos tungkol sa ating mga kasalanan, pinapatawad po tayo. Ang problema lang kasi yung consequences. Ang consequences po nito yung ginawa ni Haring David. Makikita natin yung kanyang sabi niya, nakalagay sa Bible yun, yung pinaka magandang lalaki na anak ni Haring David. Si Absalom, makaparo ng buhok. Yung buhok yata ilang kilo tumitimbang yun. Yun yung nag-revolt sa kanya. Anong ginawa niya? Sinakop niya yung nag-rebelde siya, nagkaroon ng kudita siguro. Usong-usong ngayon yung word ng kudita eh. Ano, Brad?
Oo, gusto mo yun yung word na kudita. Siguro yan, nagkudita siguro yan si Absalom. Kaya sinakop niya yung kaharian at ginawa niya, si Haring David, ayaw niya kalabanin eh. Kasi anak niya eh. Pero nag-report nga sa kanya, nag-rebelde. Kaya umalis si Haring David, ang ginawa nito, yun, sinakop yung kanyang kaharian, yung Jerusalem nga, yung kaharian. Tapos, ang ginawa niya, nakalagay sa Bible to eh, sinibingan niya yung mga anak ni, mga asawa ni David. Sa Tore. Kaya ibig sabihin, lantaran yung ginawa sa kanya na pagpapahiya. Yan ang ginawa ni Absalom sa kay David sa kanyang tatay. Pero ano naman ang ginawa ni Haring David? Anong ginawa niya? Tumakas din siya eh. Tumakas, pero hindi siya tumakas tumakas siya para sa ating Panginoon. Tignan natin sa Psalm chapter 4 sa King James Version. Sabi doon, sabi nila nung tumatakas daw si Haring Solomon, ay si Haring David kay Absalom, ito na yung isa sa mga panalangin niya. Yung sabi niya doon, "Hear me when I call, O God of my righteousness," sabi niya. "Thou hast enlarged me when I was in distress. Have mercy upon me and hear my prayer," sabi niya. Ito po, tinakbuhan niya, pero hindi naman siya tumakbo sa kunin. Tumakbo siya sa Panginoon. Humingi siya ng tulong sa Panginoon. Sabi doon, sa verse 2, "I will see of the Lord," sabi niya. O sons of men, how long will you turn my glory into shame? Kaya sinasabi nilang ito yung panalangin ni Haring David nung sinakop ni Absalom yung kaharian. Kasi ito po yun eh, yung kahihiyan, binigyan niya ng kahihiyan talaga si Haring David, yung ni Absalom. Pero yung mga asawa niya na naiwan sa palasyo yun nga, nakalagay sa Bible, sinibingan ni Absalom na sa Tore. Nakalagay sa Bible yan. Sa Tore, talagang, kumbaga, kita ng mga tao na yung ginawa ni Absalom na yun sa kanyang atay. Kaya, yun, you turn my glory into shame, sabi doon. How long do you love vanity and seek after leasing? Sa verse 2, sabi niya, but know that the Lord hath set upon him what is godly for himself. Ito po yung, pag nagko-confess po tayo ng ating kasalanan sa ating Panginoon, kahit na ginawan tayo ng masama ng ating mga kaaway, kahit na ipinahiya tayo, hindi po tayo binapabayan ng ating Panginoon. Sabi doon, but know that the Lord hath set upon him. Yun, sinisiparin tayo, what is godly. Kung talagang maka-Diyos tayo ay sinisit ng ating Panginoon. At the Lord will hear when we call unto Him. Pinapakinggan talaga tayo ng ating Panginoon pag tumatawag tayo sa Kanya. Tapos, sa sumunod na verse niya, sabi niya, stand in awe and sin not. Yeah. Stand in awe and sin not. Sabi doon. Kailangan, yung awe dito yung parang magkaroon tayo ng takot. Takot na may pagkakitla na pagkatakot. Parang yung ganyan yung awe and awe. Stand in awe. Pagkatakot. And sin not. Huwag na tayo magkasala muli. Commune with your own heart upon your bed. Ito po yung mag-pray po tayo sa ating, sabi nga na Jesus Christ, punta tayo sa isang closet, sa isang room, na mag-pray tayo and be still. Doon po natin hanapin yung ating Panginoon. Commune with your own heart upon your bed and be still. Tapos yung sumunod na verse niya, sabi niya, offer the sacrifices of righteousness and put your trust in the Lord. Sabi doon. Ito po yung sinasabi natin na kung hindi tayo magiging righteous kasi kung hindi tayo hihingi ng tawad at offer the sacrifices of righteousness, ito po yung ating sarili, ini-offer natin sa Panginoon. Yun. At tulad ng pag-aaral natin kanina, sa Isaiah 36 verse 4, ibigay natin yung ating trust sa ating Panginoon. Sumunod na verse. Trust ye in the Lord forever. Yung sumunod na verse sa verse 4. Chapter 4. Ayan. Offer this. Ayan. There we made it at sea. Ayan. Kung
Kasi akala ni David dito, parang wala nang tutulong sa kanya eh. Pero alam niyo ba ang nangyari dito? Nung sa anak ni David na yun, si Absalom, gumawa rin ng Diyos ng Panginoon para siya ay magapi. Kasi habang naglalaban sila, yung kanilang mga kawal, si Absalom tumakbo sa ng kanyang kabayo, naipit siya sa sanga. Ibig sabihin, tinutulungan si David doon sa unang verse natin, na tinutulungan siya ni David. Sabi doon sa unang verse natin, but know that the Lord has set upon him what is godly for himself. Sabi doon sa verse 4 yata yun. Verse 2 na, verse 4. But know that the Lord has set upon him. Yan, pinapakinggan tayo pag tumatawag tayo sa Kanya. Kaya pinakinggan ng Diyos si Haring David, tinulungan siya. Si David tumakas, ayaw makipaglaban eh. Pero tinulungan siya ng Diyos. At yun nga ang nangyari sa kay Haring Absalom, hindi pa pala, prinsipe lang siya. Sumabit yung kanyang, pero mo, magaling na mga kabayo, pero sasabit yung leg sa puno. Parang hindi pagkaraniwan. Kasi kung magaling yung mga kabayo, hindi sasabit yung leeg mo sa puno eh. Hindi pagkaraniwan yung bukan. Kaya tinulungan makikita natin yan sa kwenta na kung babasahin natin yung buhay kung paano nag-revolt si Absalom, ano? Yan po ang nangyari. Kaya yung mga kawal nga napanig kay David, ayaw nilang patayin kasi anak ni David eh. Siyempre silang masisisi. Pero ang pumatay doon yung kanilang pinakapunong kawal, si Joab yata. Yung nilang pumatay. Sabi ni malungkot nga si Haring David nung nangyari yun eh. Yung pinatay yung kanya anak eh. Pero sabi ni Joab, ba't ka malungkot? Nandiligtas ka na nga namin, malungkot ka pa. Tignan mo yan kasi malungkot siya eh. Kasi doon po ng panahon, pag nagkagera at nanalo kayo, yung hari, aabangan kayo eh. Doon sa pinaka main entrance, kumbaga sa kanya, congratulate kayo. Ayun, malungkot si Haring David. Kaya yung mga kawal napapasok, nakalagay sa Bible yan. Kaya yung mga kawal napapasok, parang nahihiya sila. Kasi pinatay yung anak ni David eh. Parang nahihiya sila kasi malungkot si David. Kaya sabi ni Joab, yung kanyang general, baguhin mo yung style mo, sabi niya. Kasi pag hindi mo binago yan, hindi pa dyan magre-revolt, sabi niya. Kasi biro mo naman, nanalo sila, hindi siya masaya. Kaya yon, si Haring David, binago niya yung kanya, kinongratulate niya yung kanyang mga kawal. Kaya yun, lang yan, dagdag lang yun sa kwento. Kaya, pag nag-confess po natin yung ating sin, tinutulungan tayo ng ating Panginoon. Anong verse naman tayo? Number 6. There we really that see who will shew us any good. Lord, don't lift up the light of thy countenance upon us. Ito po yun. Yung countenance ng ating Panginoon. Ito po yung laging hinahanap-hanap ni David dito sa ating Panginoon. Yung countenance. Yung laging sinasabi sa ating priestly blessings na the Lord bless you, the Lord keep His countenance upon you and be gracious to you. Yun po yung countenance na yung presensya ng Panginoon o yung mukha ng Panginoon, yun ang laging hinahanap ni David. Kaya, yun po yung hinahanap niya. May doon sa Psalm 22 pa yata, isa yun sa mga awit ni David na hinahanap niya yung countenance ng Diyos. Yung huwag mong ilayo sa akin ang iyong countenance, parang gano'n. Ito na natin, Brad, sa verse 7. Thou hast put gladness in my heart more than in the time that they're poured in their wine and fish. Yan po. Nung binago niya yung kanyang mentality nang namatay yung anak niya, sinik niya yung countenance ng Panginoon. At yung Panginoon, kasi malungkot siya eh. Pero nung sinik niya yung countenance ng Panginoon, yung Panginoon, binigyan siya ng Diyos ng
ito, kagalakan sa puso. Yan, kaya yun po yung magandang ginagawa natin. Binibigyan tayo ng kagalakan ng Diyos sa ating puso, more than enough that their corn and their wine increase. Ito po yung higit sa lahat ng, ang ibig sabihin ng, tingnan natin sa Tagalog niyan, itong verse 7 na to. Ang ibig sabihin kasi ng kanya, more than their corn and their wine increase. Higit pa sa pagkain at alak na yun, mababo kasi dito. Ang ibig sabihin niyan, higit sa lahat ng kayamanan sa mundo. Yun ang ibig sabihin nun. More than their corn and their wine increase. Kasi noong araw, ang pinagbabasyan ng kayamanan ay yung laman ng kamalig mo at saka yung pagkain sa bahay mo. Yun ang pinagbabasyan ng kayamanan noon. Hindi yung ngayon na marami kang pera sa bangko, hindi. Ang pinagbabasyan noon, yung laman ng kamalig. Kaya dun nila ikunon na ang iyong kagalakan ay higit pa sa kagalakan ng mayaman. Yan ang ibig sabihin nun, yung verse 7. Yan. Verse 7. Yan. Thou hast put gladness in my heart more than the time that their corn and their wine increase. Yan. Kung itatagalog natin, ikaw ang nagbigay ng kagalakan sa aking puso nang higit pa sa kayamanan. Yan. Yun po yung ibig sabihin nun. Kuminsan kasi, yung version sa Tagalog, kailangan natin ng version ng sarili natin. Para medyo lumapit. Kaya napakaganda po, no? Na i-confess natin yung ating mga kasalanan. Unang-una, lumapit sa verse 8 na. Sa verse 8. Ito po yung peace na tinatawag nila. Sa verse 8. Yung peace. I will both lay me down in peace and sleep. For the Lord only makes me dwell in safety. Magkakaroon lang po tayo ng peace na manggagaling sa Panginoon kung tayo ay, kung susundin po natin yung chapter 4 na ito ng Psalm chapter 4. Kasi, gayahin natin si David. Ano sabi doon sa verse 1? Sabi doon, hear me when I call, O God of my righteousness. Nanalangin siya sa Panginoon. Yan. Yun po, ito pang gawin natin para magkaroon tayo ng perfect peace. Manalangin tayo sa Panginoon. I-surrender natin yung ating kwan sa Kanya, ang ating kasalanan. I-confess natin. Verse 2. Yan. Huwag natin ngayaan yung mga taong nasa paligid natin na nag-shame ng ating nagbibigay ng kahihiyan sa atin. Kundi panalangin natin sila sa Panginoon. Tulad ng ginawa ng Diyos sa kay Haring David, tinulungan siya nung anong ginawa niya kay Haring Absalom? Inilawit yung kanyang leeg doon sa dalawang sanga. But know that the Lord but know that the Lord that set upon him what is godly for himself. The Lord will hear when we call unto him. Yan. Pinapakinggan po tayo ng ating Panginoon pag tumatawag tayo sa Kanya. Verse 4. Yan, matakot tayo at huwag nang magkasala uli. Yan, matakot tayo at huwag nang magkasala sa uli. Pagkaroon tayo ng commune with your own heart upon your bed. Manalangin tayo ng taimtim sa ating puso. And be still, sabi nga doon. Ang sinasabi kasi ng be still dito yung talagang manalangin ka na maramdaman mo yung presensya ng Panginoon. Yung sela. Yung sela, hanggang ngayon hindi pa nila alam kung anong ibig sabihin ng sela na yan. Ha? Walang nakakalam kasi kung ano talaga. Sabi nila, pangalan daw ng ha? Maraming verse sa Bible na mayroong ganyan eh. Hanggang ngayon, wala pa rin makapagbibigay kung ano tunay na ibig sabihin mo. Maraming mga nagsasabi na kung ano yun. Pero ngayon wala pa. Nabanggit ko lang kasi nakalagay. Offer the sacrifices of righteousness. Yun po yung mag-sacrifice tayo ng ating tulad ng huwag na tayo mag-asala. Sacrifices of righteousness. Ano ibig sabihin ng righteous? Dapat maging righteous tayo.
ang pagiging righteous naman ay talagang sakripisyo yun, di ba, Brad? Kasi hindi ka magiging righteous kung hindi ka magsasacrifice eh. Kung hindi mo isasacrifice yung flesh, yung lust of the flesh. Kaya ito ang sinasabi niya, offer the sacrifices of righteousness. Ito po yun. Mag-sacrifice po tayo, wag na tayo hindi magkasala. Yun po yung pinakamaganda. At bigyan natin yung ating trust sa ating Panginoon. Verse 6. There be many that say, who will shew us any good? Yan, maraming, nasa paligid natin, marami yan. Maraming nagsasabi sa atin na wala kang magandang magagawa dyan. Tignan nga natin sa Tagalog kung ano nakalagay sa Tagalog niya. Yan. Tanong ng marami, sinong tutulong sa'yo? Pero kung titignan natin yung verse na yun, balik natin yung verse sa English. Marami ang nagsasabi, there be many that say, who will shew us, sino ang magbibigay sa iyo? Sino ang magbibigay sa iyo ng maganda? Parang hindi gaano magkatugmad sa Tagalog, di ba? Kaya, sino magpapita sa atin ng mabuti? Itong version na to, medyo kakuan siya ng King James, Tagalog version ng King James. Kaya maraming nagsasabi sa atin, dyan sa ating mga paligid na, wala namang mangyayari dyan. Sino magpukan sa inyo dyan? Marami po yun. Pero, ano sa mga verse sa King James? Yan. Sa verse 8 na lang. Yan. Yan sa Tagalog pala. Sa verse 7, Tagalog. May nabasa ko doon na maganda eh. Yan, tinatangkilik ang kanilang butil. Parehas lang. Sino magbibigay yan? Ikaw ang naglagay ng kasiyahan sa aking puso. Doon sa English version, nagtatanong kung sino magbibigay sa'yo, di ba? Pero dito, sa Tagalog na ito, puso ko'y pinunan mo sa lahat. Marami ang nagsasabi, marami ang nagsasabi, sino magpapakita sa amin ng mabuti? Panginoon, pasilangin mo ang liwanag. Yun. Don't lift up the light of thy countenance upon us, sabi doon. Maraming nagsasabi, sa English version, na English, who will show us, sino magbibigay sa atin ng mga bagay nito sa atin? Lord, don't lift up the light of thy countenance upon us, sabi doon. Lord, don't lift up the light of thy countenance upon us. Ibig sabihin, ang ating Panginoon, binibigyan yung liwanag ng kanyang countenance, yung kanyang face sa atin, tulad ng laging priestly blessing sa atin. Kaya, napakaganda pong gagayain natin to. Doon sa last verse na, sa verse 8, sabi doon, sa last verse na natin, sa verse 8, I will both lay me down in sleep. Yung pwede na siyang, makakapagpahinga siya. I will both lay me down in peace, sabi doon. Kung sa Tagalog natin, pwede na siyang humimlay ng tahimik. Ibig sabihin, makakatulog siya ng payapa. I will both lay me down in sleep niya, makakatulog siya ng payapa. For the Lord only makes me dwell in safety. Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng safety sa Kanya. Kaya napaganda po kung susundan natin itong chapter na to, na panalangin ni David nung siya ay nasa tumatakas sa kanyang anak na gusto siyang patayin. Ibig sabihin humingi siya ng guide sa ating Panginoon, nanalangin siya sa Panginoon, humingi siya ng tulong, nagpakumbaba, humingi ng tawad, tapos yun, tinulungan siya ng Panginoon, at nakatulog na siya ng maayos. Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng safety sa kanya. Napaganda pong gagayahan natin ang ginawa David para magkaroon po tayo ng yung peace na ating pinag-aaralan, yung peace from God. Hindi yung peace na in the absence of violence, hindi po yun. Yung peace kasi dito sa world, in the absence of violence, mayroong peace. Pero yung peace ng God,
yun po, napakaganda yung pag makamit natin yung makakatulog tayo ng maganda, makakatulog tayo ng mahimbing, at malalaman ng dahil alam natin na ang ating Diyos ay siyang gumagabay sa atin. Amen. Hallelujah. O Lord God, maraming salamat po sa message.